Nandito tayo ngayon sa area kung saan pwede natin matawag ang ating kaibigan. Subukan din tawagin sa Tatay Siyutoes, baka nandito. Tungkol po ito sa mga katanungan ng mga tao sa atin. Tungkol po kay Indy Firis, dahil po ay nagtaka sila kung bakit po lagi po daw focus sa paghuhula niya dito sa Pilipinas, na napakarami naman pong lugar. Kasi sabi ng iba, ako daw at yung kaibigan, karapat dapat lang po daw tayo na mag-predict at mag-tingin sa mga pangyayari dito sa Pilipinas, dahil po talagang taga rito tayo. Pero nagtaka sila, no, hindi sila taka sa ating kung bakit tayo naghuhula at nagpapaabot lagi dito sa mangyayari. Nagtaka sila kung bakit si Indy Firis ay lagi pong pinopokus niya ang pagpapaabot dito. Maraming nagpaabot. Kaya dito, subukan natin tawagin si kaibigan para masagot niya ang mga katanungan ninyo kung bakit po totoo po ba na binabayaran. Kasi marami nagpaabot, binabayaran daw si Indy Firis, no? Grabe, no? Kaibigan, Tatay Siyuto, sana po. Salamat. Kanina ka ba? Ngayon lang talaga, guys. Salamat po, kaibigan, ha? Salamat po. Meron po akong nais itanong sa inyo. Dami po talagang galit po sa kay Indy din, dahil po sa mga katakot-takot daw na mga hula na ipinapaabot dito sa Pilipinas. Dahil po ay nagtaka ang mga tao, bakit pinupokus lagi daw niya. Totoo po ba itong binabayaran, kaibigan? Guys, sa totoo lang, sabi ng ating kaibigan, hindi po siya binabayaran. Hindi po. Siya po ay isang content creator na pastor na para maghayag, magpapaabot kung ano man po ang kanilang nakikita sa iba. Ay tama, no? Ay wag po tayo magtaka, guys. Sabi ng ating kaibigan, sinabi ko na po noon tungkol po dyan kung bakit na i-focus niya lagi dito. Hindi po siya binabayaran. Hindi. Content creator yan, no? Kaya sa lahat po ng mga makapanood sa atin, hindi po binayaran, sabi ng ating kaibigan. Ito ang sabi ng ating kaibigan ngayon, guys. Si Indy Firis, sa totoo lang, guys, ay yung mga hula po niya lagi dito sa Pilipinas, kinukuha niya ito. Nakapag ano na siya ng idea kung paano mag-handle ng pagpapaabot, dahil sa kanilang nakita sa dalawa nating sikat na mga social prediction dito sa social media, na sila J. Costura at si Roddy Baldwin, no? Kasi lagi po niyang nababanggit yan, doon pala siya kumukuha, kaibigan. Hindi po, guys, totoo na binayaran siya para maghatid ng balita o prediction dito sa atin. Ang sinabi ng ating kaibigan, alam po ninyo, tao din siya, nangangailangan din po siya ng kita para siya ng mga viral po niyang video na umangat din, di ba, kaibigan? Oo. Hindi. Oo. Bakit po ba siya babayaran, guys? Para lang maghatid ng mga ganyan na mga hula niya, mga predict niya. At saka marami talagang na-content niya na tungkol po dito sa Pilipinas kung ikumpara niyo dito sa doon sa ibang bansa. Di ba, kaibigan? No, salamat, kaibigan, sa pagsagot, guys. Si kaibigan aalis na. Sa lahat ng nagtatanong sa amin, ipinapaabot na po namin ito noon, no? Hindi po ito binayaran, kundi doon siya kumukuha ng mga hula niya sa Pilipinas, doon kay J. Costura. Kasi may alam po ninyo, sa social media talaga may translation po, no? May translation sa kanilang mga salita, no? Kasi kahit po ano po mga salita, pag sa Pilipino nga marami, at saka doon sa ibang bansa na mga hindi natin na iintindihan ng mga salita, pwede natin i-translate sa Pilipino. Kaya madali lang nilang makukuha ang mga sinasabi ng mga
tulad nating Pilipino, kaya naagad po nilang naiintindihan dahil may mga translation, kaya yun po ang kinukuhaan po niya ng base kung paano magpaabot, kung paano ang pag-predict dito. Sinusundan po niya pala sila J. Costura, kasi marami nagsasabi binabayaran. Hindi po binabayaran, sabi po niya yung magiging leader, yung sinabi pa na yung tao na yan na hindi pa kilala sa dito sa atin, hindi naman yan kilala. Yung sinabi niya si Lourdes na yun po daw ang magiging presidente. Kaya sa lahat po ng makapanood, pasensya na po kaysa kung ito man po ang ating napaabot ngayon, kasi tinutugunan ko lang po yung mga tao na nagpaabot sa amin kung binabayaran ba, kung bakit po laging nakakatakot ang mga hula tulad ni BBM sa 2026, maaresto daw, makukulong. Pero sinabi ng ating kaibigan hindi yan, kasi nasa kanya ang kapangyarihan ngayon, hindi pa yan. Sobrang klaro naman po talaga na hindi talaga mangyari yan. Kaya salamat po, sana maintindihan po ninyo sa kaibigan na ito po ang kanyang sagot, ito din po ang kanyang nakita at nahabol.